Hello mga kasari! Welcome back sa aking YouTube channel. Magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video guys, ayan, naka-sit down video na naman po tayo. Ang topic po natin ay sari-sari store tips and technique para dumami ang iyong paninda. So madami kasi mga kasari ang nagtatanong sa comment section, mga nababasa ko, na paano nga ba daw nila mapapadami or mapapalago yung laman ng tindahan nila. So, gaya nga po ng palagi kong sinasabi, may kanya-kanya po tayong mga pinagdadaanan sa buhay, may kanya-kanya po tayong sitwasyon sa buhay, kaya may mga problemang dumadating, kaya hindi po talaga pare-parehas yung laman ng ating sari-sari store. May mga tindahan na palaging maraming laman, parang may tao. May tindahan na Sting meron. Ayan po mga kasari, meron lamang pong bumili. May mga tindahan po na sakto lang ang laman. May mga tindahan na kung titingnan mo ay parang lugi na dahil wala masyadong laman. So, I respect ko mga kasari kung gaano man kadami yung laman ng sari-sari store nyo. So, kung gusto nyo lang naman po, at sa mga nagtatanong sa comment section na nababasa ko sa aking mga vlog, ayan, paano nila mapapadami yung laman ng kanilang sari-sari store. Yan, paano dumami ang iyong paninda. Number 1 po na aking ginagawa, na parati ko din pong nasi-share sa inyo, is lagi ko pong pinamimili na agad kung ano yung benta ng aking sari-sari store. For example, may benta po ako sa loob ng 2 araw ng 3,000. Pinamimili ko na po yan same day kung kailan ko binilang. Kasi meron po ditong mga wholesaler, sobrang lapit lang, mga 5 minutes away, 3 minutes away. So, madali na makapamili dito sa lugar namin. Kaya kapag may ubos na po, madali po akong, wala. May nag-cash out madali po akong nakakapamili. Yan, meron lang guys, extra, nagpapapalit ng 1K. Nakita akong nagbablog. So, ayun, pinamimili ko po agad. Kaya po, maraming nakakapansin na ang dami palang laman ng tindahan mo. Ang dami mong paninda. Ganyan. So, as a compliment yun mga kasari, natutuwa naman ako kapag may mga, for example, yung ninang ko. Kapag minsan ko lang makita, kapag napapadalaw dito, napapasilip dito, ang dami naman ng tindahan mo, yun, nakangiti siya, ganyan. Natutuwa naman ako guys, kasi dun pa lang sa pagbanggit na ang daming laman, syempre nakikita niya yung effort mo, 'di ba, yung sipag mo, kasi nga, napalago mo yung tindahan mo. Pangalawa naman po mga kasari, yung mga hinahanap po ni customer, yung mga request nila, kunwari may mga bago ding customer sa tindahan mo, binibili mo kaagad. Kaya yung mga paninda mo noon, nadadagdagan ng mga bagong paninda. Kaya yung mga paninda mo ngayon is madami na kaysa noon, nung nag-i-start ka pa lang. Kasi nga, kapag may mga bago kang customer, syempre may mga request sila na wala sa sari-sari store mo, pinamimili mo agad yan. Sinusulat mo yung mga request nila, ganito ganyan, mga 5 klase na wala sa'yo. Tapos kapag nag-grocery ka na ulit ng pantindahan, binibili mo na, tapos dinadagdagan mo na rin yung kasi nga para pag bumalik sila, meron ulit silang mabibili sa tindahan mo. Ayun, kaya dumadami din yung paninda mo. So maganda naman yun mga kasari kasi ang target naman talaga natin dito para dumami yung paninda natin is magkaroon tayo ng malaking sales. Paano paano lalaki yung sales natin? Syempre mga kasari, kapag madami din tayong customer na bumibili sa ating sari-sari store. Ganun lang po yun. Tapos, pangatlo naman mga kasari is hands-on po tayo sa ating negosyo, sa ating tindahan. So, sa paraan na yun mga kasari, maraming aspeto na hands-on Hands-on ka sa mga paninda mo, tinitingnan mo yung mga fast-moving, kung paubos na ba or ubos na. Hands-on ka sa pamimili. Yan, kapag may ubos na, namimili ka kaagad. Hands-on ka sa display ng mga paninda mo, hands-on ka sa cleanliness ng sari-sari store mo. Syempre mahalaga din yan para makahata ka ng mas madami pang customer. Yung nakikita nila na maaliwalas, malinis yung tindahan mo. Sino ba namang customer
ang hindi bibili sa tindahan na napakaganda ng arrangement ng mga paninda nila. Malinis, hindi sobrang maalikabok pag inabot sa kanila yung items. Syempre yung hindi mapanghe or ganito ganyan, yung singaw ng tindahan. So talagang mapapabili ang customer guys kapag maayos yung mga paninda mo. At ayun na nga mga kasari, meron lamang bumili. Kapag hands-on po kasi kayo sa negosyo nyo, syempre hindi nyo napapabayaan. Maganda yung flow ng business nyo. Tapos, para bang maaliwalas mga kasari, kasi nga hands-on ka sa negosyo mo, wala kang napapabayaan. Kumbaga, kapag may ubos na nga, is madali mo itong nasosolusyonan, nakakapamili ka kaagad kasi nga hands-on ka sa iyong negosyo. Pang-apat po mga kasari is nililimitahan ko yung pagpapautang. Syempre mga kasari, kung ang mga paninda naman natin is nasa pautang agad, syempre maaapektuhan yung mga paninda natin, 'di ba? Konti lang yung sales natin. Tapos yung ang dami ng ubos sa mga paninda natin, tapos wala naman tayong pangpamili. Kaya guys, ang magandang paraan dito is limitahan mo yung pagpapautang or mag-set ka ng limit kung hanggang saan lang yung kaya mong ipautang, yung kaya mong abonohan. For example, mga 200, 300, hanggang ganun lang, or hanggang 500. Kasi kung aabot yan ng 1,000, tapos 5 tao yung may utang sa'yo na tagi 1,000, parang ang hirap naman abonohan ng 5,000 pesos na nawala sa benta mo, 'di ba mga kasari? Kaya ang pinakamahalaga po, kung hindi mo talaga kayang hindi magpautang, mag-set na lang po kayo ng limit. Kasi maapektuhan po talaga niyan yung sari-sari store nyo. Makikita nyo na, ay, parang kukunti na yung laman ng tindahan ko, ganito ganyan. Pero mga kasari, kapag nasolusyonan nyo to, yung sa pagpapautang nyo, kapag nalaman nyo yung magandang diskarte, makikita nyo talaga sa tindahan nyo na parang hindi siya naapektuhan. Ang dami pa ring laman ng inyong sari-sari store. So, ang pang naman, 5 mga kasari is hindi ko po ginagastos yung benta ng tindahan. Yun po talagang inaano ko sa sarili ko na ayoko talagang magagalaw yung benta ng sari-sari store. Kasi, ang liit na nga ng tindahan natin, 'di ba? Tapos, gagastusin ko pa sa mga bagay na hindi naman relatable sa sari-sari store. For example, nag-crave ako ng milk tea, nag-crave ako ng pizza. So, bibilhin ko yun na galing yung pinambayad ko doon sa benta ng tindahan. Magkano na yung halaga nun? Magkano ang pizza? Magkano ang milk tea? Doon sa mga yun, makakabili ka na ng 3 balot ng biskwit, diba? Na pwede mo nang maibenta. Kaya ang hirap mga kasari ng nagagastos natin yung benta ng tindahan. Mahirap po talaga yun kung hindi po natin na ibabalik. Okay lang naman na magalaw natin siya, pero kapag time na kailangan mo nang mamili, kailangan mo nang ibalik din yung nagalaw mo. So, pang-anim at huli naman mga kasari is yung pagpa-pricing. Ano nga ba yung relate niyan sa pagpapadami ng iyong paninda? So, syempre mga kasari, kapag yung pricing mo is sakto lang, hindi naman overpricing, 'di ba? Dadayuhin ka ng mga customer. At kapag madami kang customer, ibig sabihin, madami silang binibili. Madami silang kailangan pamilihin sa sari-sari store mo. Sa pagkakataon na 'yon, kapag madami kang customer, hindi naman syempre sasapat lang na ang konti lang ng paninda mo. 'Di ba? Mabilis 'yan mauubos. Kaya kapag madami kang customer, ibig sabihin niyan, madami ka ding paninda. Madami silang choices, madami silang napapamili sa tindahan mo. So, kapag mura talaga ang iyong pagpepresyo, ayun, talagang dadami yung paninda mo. Kasi nga, dadami yung demand. Lalaki yung demand sa iyo ng customer. So, yan guys, yung mga natutunan ko at sinashare ko lang po sa inyo. Mga basic tips and technique lamang po ito sa ating tindahan na maaaring ginagamit na rin or ginagawa na rin ng mga kapwa ko sari-sari store owner. At meron din naman siguro na kahit ito ay mga basic na, meron pa ding hirap na hirap sa pagpapalago or pagpapadami ng kanilang paninda.
Kaya po, sana po ito ay makatulong sa inyo. So, yun lang naman mga kasari ang aking vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Keep safe na rin po mga kasari. Ayan, pwedeng-pwede na tayong bumawi sa mga araw na hindi tayo nakalabas at nakapamili kasi napakaganda ng panahon po ngayon. Wala nang bagyo. Yun lang guys. Thank you Lord. Wala nang bagyo. So, yun lang mga kasari. Thank you so much. Bye!